Noong nakarang araw lang ay kinumpara mismo ni Dennis Schroeder ang trade deadline sa modern slavery kung saan tila pagmamay-ari ng mga owner ang mga manlalaro nila para ito'y kanilang i-trade at pakinabangan kumita ng pera. Mayroong punto ito sa Dennis Schroeder, maski ako man ay nakakaintindi ako sa kanyang gustong iparating. Subalit ganun talaga. Eto na sa ngayon ang sad reality sa NBA. Siyempre, kahit na ano pa man yung sabihin natin, pera talaga yung number one. Nandyan sila, naglalaro, nagbibigay ng kasiyahan sa mga NBA fans, and at the same time, sila'y binibigyan din naman ng milyones. Pagkatapos lamang ng pagsabi ni Dennis Schroeder patungkol sa trade deadline at modern slavery, hindi naman siya nakadepensa sapagkat sa sumunod na araw, ginawa naman siyang available ng Golden State Warriors sa trade market at tuluyang na i-trade bilang trade package para kay Jimmy Butler. Kinakailangan din naman siyang pakawalan ng Warriors sa kadahilan ng hindi na siya magagamit pa sapagkat nandyan na si Jimmy Butler. 3 posisyon ang pwedeng laruin ni Butler mga idol. Pwedeng shooting guard, pwedeng small forward o power forward. Sa puntong ito ay siguradong babalik na sa posisyong point guard si Stephen Curry. Dahil hindi naman po pwedeng gawin mong point guard itong si Jimmy Butler. So matotal, dumaan na si Dennis Schroeder sa siyam na kupunan. Unang-una ang Atlanta Hawks at ang mga sumusunod, Thunder, Lakers, Celtics, Rockets, bumalik ulit sa Lakers, Raptors, Nets, Golden State Warriors at ngayon sa Utah Jazz. Ngunit sa Jazz ngayon mga idol ay wala silang planong siya'y ikip. As of now ay pinaplanong nga ng Utah Jazz na siya'y i-buyout o i-waive. Pero definitely dahil sa kanyang kakayahan ay po pwede pa naman siya mapakinabangan ng mga contender na kupunan. Example bilang backup point guard o mag-coming off the bench na lang siya. Samantala, pinangangambahan sa ngayon na baka lumipat sa Los Angeles Lakers ang mga fans ni Luka. Sila'y nasaktan sa ginawang pag-trade ni Nico Harrison sa kanilang iniidolong si Luka mga idol. Unang-una, sila'y nagluluksa mismo sa labas ng kanilang arena. Pangalawa, sila'y galit at nagprotesta na dapat sana'y doon na magre-retiro si Luka at magkakaroon ng kanyang sariling statwa. Pangatlo ay kanilang kinansel ang kanilang mga season ticket. Bale yung kanilang binook as advance sa mga home games nila ay kanilang kinansela. Pinangangambahan nga ho mga idol na baka wala nang manood sa mga laban pero napaka-imposible naman yan. Siguro kakaunti pero syempre kapag nakita na ng mga fans na ito kung ano naman ang maibibigay nitong si Anthony Davis para sa kanila, aba siguradong manunumbalik din ang kanilang gana. Pero sa ngayon, napaka-obvious na sila'y nahihirapan pa mga idol. Biro pa nga ng iba, baka lumipat na lang sa Lakers itong ibang mga fans at kanilang susundan na lang kung baga itong si Luka. Yan lang muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood.